Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang puganteng Japanese national sa NAIA bunsod ng pagkakasangkot nito sa kasong ukol sa fraud at money laundering sa bansang Japan. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, ang arestado ay kinilala bilang si Hiroyuki Kawasaki, nakabilang din sa BI Interpol Derogatory Check System at pinatawan ng Red Notice. Matapos ng nasabing operasyon, itinungo ang dayuhan sa BI Warden Facility ng Camp Bagong Diwa para sa kanyang nalalabing deportasyon. Samantala, suportado ng Asian Development Bank o ADB ang bansa sa pamamagitan ng Department of Finance o DOF para mapainam ang klima ng bansa sa kamakailang talakayan. Para sa buong detalye, narito si Jade Buhoy. Sinigurado ni Department of Finance Secretary Ralph Recto ang karagdagang suporta mula sa Asian Development Bank o ADB para mapaigting ang aksyong isinasagawa ng bansa tungo sa mas mainam na klima. Ito ay bunsod ng kanilang talakayan kasama si ADB President Masatsugu Asakawa kung saan inaprubahan ang $500,000 para suportahan ang bansa sa Climate Change Action Program o CCAP. Ang programang ito ng ADB ay bahagi ng 10 bilyong pisong pondong nakalaan sa bansa para sa taong 2024 hanggang 2029. Dito nangako rin ang ADB President na iugnay ang bansa sa mga organisasyon gaya ng ASEAN Catalytic Green Finance Facility maging sa Green Climate Fund upang mapaigting ang abot-kayang pondo na kinakailangan. Ang programang ito ay layong mapainam ang climate resilience ng mga lokal na pamayanan sa bansa maging ang kapaligiran at pambansang ekonomiya. Bahagi din itong tutukan ang pagpopondo sa pampublikong transportasyon, clean energy, disaster risk management, maging ang pangkalahatang proteksyon ng mga Pilipino. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA na ang susunod na lugar para magsagawa ng malawakang pagbabakuna laban sa African Swine Fever ay sa probinsya ng Quezon. Ito ay matapos ang pagbabakuna nitong Biyernes sa Batangas kung saan tinatayang 10,000 doses ng bakuna ang naipagkaloob ng DA. Karagdagang 150,000 doses naman ang inaasahang darating ngayong weekend o sa susunod na linggo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbigay ng mga hakbangin kontra Mpox. Ikatlong batch ng mga OFWs na biktima ng illegal recruitment sa Laos balik bansa na. DOJ planong magsampa ng kaso sa abogado ng pamilya Go. DND pinahayag na maging prioridad ang pagpapatayo ng infrastrukturang militar sa West Philippine Sea. Parte ng MRT-7 nakatakdang umarangkada sa taong 2025. Philippine team umarangkada na sa Paralympics 2024. PBBM nagpaabot ng pagbati at suporta sa mga atleta. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang ay nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko ukol sa mga pekeng social media page na ginagamit ang pangalan ng Philippine General Hospital o PGH. Nilinaw ng kagawaran na ang mga nasabing social media page at ang mga nakasaad, komento o mga transaksyon na nasa loob nito ay peke at hindi sa anumang paraan nauugnay sa PGH at sa DOH. Samantala ay patuloy namang hinihikayat ng DOH ang publiko na kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang source at platform tulad ng opisyal na mga plataporma ng kagawaran na maaaring maabot sa pamamagitan ng mga social media account na nakatala sa inyong TV screens.
Sa iba pang ulat, aarangkada na sa susunod na taon ang parte ng MRT-7. Yan ang naging pagbabahagi ng Department of Transportation o DOTR sa kanilang opisyal na social media page. Tunghaya ng detalye kay Daniza Lopez. Ibinahagi ng Department of Transportation o DOTR sa kanilang opisyal na account na handa ng umarangkada ang parte ng MRT-7 sa taong 2025. Ayon sa kalihim ng DOTR na si Jaime Bautista, patuloy pa rin ang konstruksyon na isinasagawa rito kung saan ang magiging partial operations nito ay sakop ang unang 12 istasyon mula North Avenue hanggang Quirino na magsisimula sa SM North EDSA hanggang Lagro, QC. Samantala, ang mga istasyon na tala sa Caloocan at San Jose del Monte sa Bulacan naman ay nakatakdang magamit sa taong 2026 hanggang 2027. Inaasahan ang naturang railway system na mababawasan na ang oras ng biyahe sa Quezon City kung saan mayroon itong kapasidad na mapagserbisyuhan ang 300,000 pasahero. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nakauwi na ng bansa ang ikatlong batch ng Overseas Filipino Workers o OFWs na kinabibilangan ng 23 biktima ng illegal recruitment at human trafficking sa Laos. Siyam rito ay babae habang 14 naman ang lalaki. Ito ay ayon sa datos ng Overseas Workers Welfare Administration. Lahat ng mga OFWs na nagbalik bansa ay tumanggap rin ng kaukulang tulong. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbigay ng mga hakbangin kontra Mpox. Ikatlong batch ng mga OFWs na biktima ng illegal recruitment sa Laos balik bansa na. DOJ planong magsampa ng kaso sa abogado ng pamilya Go. DND pinahayag na maging prioridad ang pagpapatayo ng infrastrukturang militar sa West Philippine Sea. Parte ng MRT-7 nakatakdang umarangkada sa taong 2025. Philippine team umarangkada na sa Paralympics 2024. PBBM nagpaabot ng pagbati at suporta sa mga atleta. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Babala sa publiko. Huwag paniwalaan ang umano'y 5,000 pisong tulong pinansyal para sa mga national ID holders dahil klinaro ng Philippine Statistics Authority o PSA na isa itong scam. Anya, walang ipinaskil na anunsyo ang ahensya mula sa opisyal na social media nito, kaya't hinikayat nito ang publiko na maging alerto at mapanuri. Ibinahagi naman ng PSA na tanging sa website at Facebook lamang tumingin ng mga lehitimong impormasyon ukol sa national ID. Isinusulong ng Defense Department na bigyang prioridad na ang pagtatayo ng mga infrastrukturang pangmilitar sa West Philippine Sea. Kabilang din dito ang pagpapatayo ng mga pantalan at pag-upgrade sa mga barko. Para sa detalye narito si Francis Riodique. Sa isang budget hearing sa Kamara, ipinanukala ng Defense Department na dapat na maging prioridad ang pagpapalakas ng depensa ng bansa. Partikular na umano sa issue sa teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., huli na ang inisyatibong ito, kaya naman nararapat na itong madaliin. Aniya, dapat ay sa simula pa lamang na magpakita ng pangaharas ang China ay ginawa na ito. Ngunit paglilinaw ni Teodoro, hindi nito nilalayon ang armed conflict o gera. Nais lamang umano isulong ng ahensya ang deterrence o ang pagpapalakas ng depensa para magdalawang isip ang mga bansa na kalabanin ang Pilipinas.
Bukod sa mga infrastruktura, kabilang din umano sa hinihinging 245 billion pesos na budget ay ang pagpapatayo ng mas maraming pantalan. Ito ay upang mapalakas ang connectivity ng mga Navy vessels. Mayroon din kasing aasahan na 8 hanggang 10 ships na paparating sa bansa. Kabilang din umano sa paggagamitan ng budget ay ang pag-upgrade ng kapabilidad ng mga Navy ships, partikular na ang kakayahan nitong dumepensa at mga armas nito. Kinonsidera din ng DND ang pagpapalawak ng mutual treaty nito sa Amerika para sa mga operasyon sa West Philippine Sea. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang opisyal na pagbubukas ng Para Games 2024 sa Paris, France nitong Miyerkules, ay patuloy din ang pagkukondisyon ng mga Paralympian para sa kani-kanilang kampanya mula ika-29 ng Agosto hanggang sa ika-8 ng Setyembre. Sa pamuklat na kompetisyon, sumabak na si Filipina Paralympian archer Agustina Bantilok nitong Huwebes, kung saan nagtapos siya sa ika-28 pwesto sa Women's Compound Open Ranking at aasahan pa ang pagsipat nito sa medalya hanggang sa Sabado. Kaugnay nito ay nagpaabot naman ng pagbati at suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Paralympians, kung saan anya walang anumang gantimpala ang makakatumba sa karangalang hatid nila sa bansa. Lubos ang paghanga at pagsaludo rin para sa dedikasyon at sakripisyo ng mga atleta para sa bayan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbigay ng mga hakbangin kontra Mpox. Ikatlong batch ng mga OFWs na biktima ng illegal recruitment sa Laos balik bansa na. DOJ planong magsampa ng kaso sa abogado ng pamilya Go. DND pinahayag na maging prioridad ang pagpapatayo ng infrastrukturang militar sa West Philippine Sea. Parte ng MRT-7 nakatakdang umarangkada sa taong 2025. Philippine team umarangkada na sa Paralympics 2024. PBBM nagpaabot ng pagbati at suporta sa mga atleta. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.